against former President Rodrigo Duterte after being granted bail in her last drug case. Speaking on 1PHS sa Totoo Lang, De Lima emphasized the need for Duterte to acknowledge the injustice she believes the former president. Sinabi daw ni De Lima, according dito sa 1PH, kailangan i-acknowledge ni PRRD yung ginawa kay De Lima. Ibig niya sabihin nung i-acknowledge, ay para dapat mag-sorry si PRRD. Dapat aminin at mag-sorry. Ganun po yung ibig sabihin dito sa aking pagkakaunawa sa sinabi ni De Lima na i-acknowledge. Antindi, no? Sa tingin nyo, dapat mag-sorry si PRRD kay De Lima? Really? Ang lakas-lakas ng kaso? Tingnan nyo po Marami nagsasabi, grabe daw ang ginawa kay De Lima. Kasi, for 6 years, 7 years, hindi siya nakapag-bail. Ngayon nakapag-bail siya. Exactly. Kaya po hindi siya nakapag-bail, hindi siya pinayagang mag-bail kasi malakas yung kaso. Yun po ang ibig sabihin, kaya hindi pinayagan yung bail. Ngayon, pinayagan yung bail dahil sa mga umurong na mga witnesses na hindi trinabaho, na dapat yun ay binigyan ng proteksyon. Ang problema dyan, nakapag-bail at i-guarantee nyo, susunod na po lalaya na yun si De Lima. Kasi pag pinayagan ka mag-bail, ibig sabihin mahina yung kaso. Isipin mo ang usapin dito ay droga. Pinayagang mag-bail. So, it means sa paningin ng korte, mahina ang kaso ni De Lima. Panahon lang ang makakapagsabi kung kailan siya lalaya. Pero this is a time bomb. Ibig sabihin, hindi na issue kung sasabog o hindi. Parang time bomb. Ang issue na lang dito kailan. Ganyan din po kay De Lima. Hindi na po issue dito kung siya ay lalaya. Lalaya po yan. Hindi lang bail. Permanent na po ang laya niyan. Oras na lang ang inaantay natin. Or posible na kung sino man ang may kamay sa paglaya ni De Lima, may inaantay lang. Yan po yun. Ano ang inaantay nila kay De Lima? Anong kailangan gawin ni De Lima para hindi lang bail ang i-grant sa kanya? Sabihin na mahina ang kaso, dismiss. At pag na-dismiss yan, hindi na po maa-appeal yan. So gone forever yan. Gone in the wind yan. Parang utang yan na nilista mo sa tubig. Wala na yung kaso. Ganun po yun. Ano ang posible na dapat gawin ni De Lima para makuha niya yun? At ako naniniwala, kung sino man ang may kamay sa paglaya ni De Lima, tandaan po natin, hindi lang po ito ay kaso patungkol sa droga. Huwag po tayong maglokohan. Itong kaso na ito ay may connection din to sa politika. Yung dating napakalakas, natanggal lang si Duterte, ngayon mahina na yung kaso. This is political in nature. Hindi, you cannot blame us na meron talagang gumalaw dyan. Or, merong nanahimik para hinayaang magtrabaho yan. Yun lang yun. It's either may gumalaw or, sige, I'll shut my mouth, you do your thing, hindi ako mangingialam. May gumalaw or may nanahimik. But one thing for sure, yung taong na yon, kung sino man niyang mga gumagalaw na yan or grupo yan, may kailangang gawin si De Lima para ituloy
tuloy-tuloy na, hindi lang bail, dismissed. At ito ba ay idemanda si PRRD? Ito ba ay tumakbo bilang senador ulit at mangangakong susuporta doon sa mga advokasya nung tumulong para siya ay makalaya? Ito ba ay konektado pa rin kay Sara? Ito ba ay i-connect sa ICC na papasukin? Yan po yung mga katanungan na dapat sa tingin ko ay inaantay kay De Lima kung paano siya magre-react dito. Siya ba ay patuloy na atake? Araw-araw press con to give pressure sa mga Duterte at sa mga kaalyado ni Duterte na iwan na si Duterte gaya ng ginagawang pang-araw-araw ni Castro. Yun na yun. Kasi ito'y pananakot. Tinatakot nila si Sara that we are strong now. Tinatakot ang Duterte, we are strong now. Tinatakot ang mga kaalyado. Gaya dyan sa Kongreso, natanggal na nga, natakot na eh. Ang dami nang iniwan si PRRD. Tinuring ng Diyos si Tamba. Iniwan na ang bangka ni PRRD. Pananakot to show force, flexing the muscle, para yung mga supporters makita mahina na ang Duterte. It's either you jump boat now or maiwan ka dyan, it's too late, hindi ka na namin kailangan, hindi ka na namin patatalunin. So talon na kayo ngayon. Dahil mahina na yang inyong sinusuportahan. Tandaan po natin let's be realistic here. Huwag po tayo magbolahan. Malakas po ang Kongreso ngayon. We all know si PRRD malakas po sa Pilipinas. Sa mga ordinaryong citizens, sa ordinaryong mamamayan, just like you, just like me. Malakas si PRRD. Pero pagdating ngayon sa power, posibleng iba na istorya. Sa Kongreso, kitang-kita natin. Sa Senate, half-half. Sa executive, I want to believe hanggang hindi nagsasalita si Marcos, Marcos is with Speaker. Kasi dati nagsalita agad yan. Di ba? Pumitik yan ng BFF niya si Sara. Now, tahimik na. But, hindi naman talaga confrontational si Marcos. No? But, sooner or later, I believe he needs to decide. Tuloy tayo. Inflicted upon her. De Lima also plans to file charges against former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, who allegedly forced a witness to implicate her. Seryoso talagang pinag-uusapan namin yan sa legal team. Talaga. Pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan nila ng legal team. Ano? Mayroon na bang panawagan kay Duterte na idiin natin siya? At anong meron sa atin pag diniin siya? Ako nagtatanong lang, ganun ba usapan nyo?
Ang nandyan yan, yung option na yan is napakalaking option yan na gagawin namin. Because as you said, it's really about justice. Iba yon, yung kahit pinatawad mo na halimbawa yung isang tao, kailangan mo pa rin na Ano naging justice? Hindi ko sila maintindihan. Well, anyway, kayo na lang kung this is about justice. No? Kung kayo maniniwala dyan. But in my opinion, this is not about justice. This is political in nature. Politika lang to. Yan nangyayari. Alam nyo sa nangyayari kay Dilima? Ito sa taong bayan, ha? Sa makadilaw, pula, asul, puti, kahit ano pa kulay ninyo. Huwag kayong maniwala sa mga politiko na ito ay ginagawa nila para sa mga Pilipino. Huwag tayong maglokohan. Huwag na kayong magpapaloko. Ha? Huwag na po. Hindi po yan para sa inyo. Para sa kanila yan. They just want the power. At they are very particular now sa shift of power. Kung sino yung malakas, lipat, at palakasan ngayon, hatakan. Kung sino magaling mamulitika, doon sila. Hindi po yan hustisya. Huwag tayong paloloko. This is not about you and me. This is not about the Filipinos. Ito para sa kanila. Agenda nila yan. Tingnan nyo po, meron akong nakikita rito na hindi na po nila tatantanan ng Duterte rito. Dedire-diretsuhin na nila yan. At masakit nga, well, we have to admit, yes, malakas ang Duterte. Alam natin, ulit, sinabi ko yan kanina. Pero syempre, iba na ang nakaupo ngayon. At dinidisarmahan na si Sara. Yes, malakas pa rin si Sara sa taong bayan. Pero sa mga nakaupo, mahina na po. Humina. Okay. Ngayon, ito naman ang nakikita ko dito. This could be a blessing in disguise. Kaya wag po kayo mawalan ng pag-asa. I think, sa nangyayari ngayon, wala nang choice si PRRD kung hindi tumakbo for senator. Wala na po. And para sa akin, dapat nga pati si Pulong isama na niya. No? Yun yung magandang nangyari. Kasi kung posibleng hindi nangyari itong mga bagay-bagay na ito, baka hindi tumakbo si PRRD. Pwedeng tumakbo, pwede rin hindi tumakbo. Pero sa nangyari ngayon, dapat protektahan niya yung sarili niya at kailangan na rin ng ingay from him. No? So, wala siyang option kung hindi tumakbo. And hopefully, dalawa pa maging Duterte sa Senado. Isa pang nangyaring maganda ngayon, palagay ko gising na si Sara. Palagay ko, alam niya na nabudol siya. Kaya, BP Sara, alam ko po hindi ka tanga. Huwag po kayong paloko ulit. Yung pagkakaibigan ninyo ni Amy, i-treasure mo yan. Okay yan. Maging magkaibigan kayo hanggang gusto ninyo. Pero ihiwalay mo sa politika. Marcos pa rin yan. And I hope hindi ka na mapabudol. And I hope and I'm sure hindi ka tanga. Alam kong matalino ka. Wag na po. Mag-iingat na po tayo sa mga nangyari. Hindi maalis sa isipan ko, naiisip kaya ni Sara yan, na paano kung papasukin ng ICC at makulong yung tatay niya? Do you think may regret sa puso niya na
kung naging presidente sana ako at nakinig ako sa tatay ko, hindi sana nangyari ito. Hindi ko po sinisisi si BP Sara, ha? Kaya lang siyempre, kung sa akin man yun, I have the chance maging presidente. At dahil hindi ko kinagat at hindi ako nakinig, kasi iniisip ko kung sa akin, parang, ngayon, posible pang papasukin ng ICC, posible pang ikulong ang tatay ko. How can I forgive myself? Hindi ko po sinisisi si BP Sara, pero maganda po rin sa isang banda na nakita niya as early as now yung mga karakas na mga kasamahan niya. Yung akala niyang hindi niya kakampi dati, sa katunayan siya pa pala ang talagang kakampi niya ngayon. Iba lang yung sinamahan niya, kaya iniwan siya. Hindi nila type yung sinamahan. Diba? Again, wag na tayo magsisihan. Hindi ko naman po siya sisisihin. May mga magagandang ako'y naniniwala na patutunguhan tong bagay na ito. Sa akin lang, let's just do our part. No? And CPRRD dapat maging aktibo. No? Instead na, pasensya na po, Tatay Diggs, ha? Imbis na pahinga ka na sana, dahil sa nangyayari ngayon, mauobliga ka palang tuloy tumakbo. Pero okay naman din yun sa isang banda, kasi kailangan talaga ng Pilipino na katulad mo. Wala eh. Titinan nyo, ha? Ito hindi pagiging panatiko. Maraming mali si PRRD. Marami siyang hindi ko rin gusto. Pero yung pagdating sa leadership, pagdating sa pananindigan, sa kaibigan, yung loyalty, yung kanyang advokasya laban sa droga, sa komunista, mga makakaliwa, wala na po eh. Wala kang pagkakatiwalaan ng gaya ng pwede mong ipagkatiwala kay PRRD. Pag siya nakaupo, alam mo, seryoso to sa droga. Seryoso to sa pagsugpo sa mga makakaliwa. So wag muna kayo mawawalan ng pag-asa, ha? Tuloy po tayo. Kaya nga, dito po ako parte na naputol dati at itutuloy ko lang po yung sinabi ko. Yung naputol yung live ko. Parang kailan lang ang pinag-uusapan ay ang impeachment ni Marcos. Ngayon, baligtad. Ang parang nakakapit si Sara na. Impeachment na po ang usapan ngayon against Sara. Ako, naniniwala ako, hindi naisip ni BP Sara yan. Hindi sumayad sa utak niya na on her first year, being a vice president, na pwede siyang maging presidente, na ngayon, ang kanyang kaharapin ay posibleng impeachment pa. Hindi sumayad. Kasi kung sumayad sa isip niya yan, katandem niya si Bongo. At ito naman ang isa sa nagustuhan ko. This could be a blessing in disguise. This time, papasok na po ang posibilidad na magkakasundo na po. Posibilidad lang na in 2028, posible na po mag-Sara Bongo. Palagay ko, gising na talaga si BP Sara, yan talaga. Don't ever even consider me as your running mate. Matuto na po tayo.
Correct, Garsky. Yan po yung sinasabi natin. Doon tayo sa original plan ni PRRD. Sara, go. And I hope hindi sana ma-impeach si BP Sara.